Wala, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Talo si Kailangan ko Marcos, yung magpahinga manok ni kasi Marcos. 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, Oh, alam nyo na, COVID yung na tawag. ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying. yeah, ayuda. Prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, Pera naman buwis nila nyo yun, man yan. natin. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, Tayo rin. pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Yeah. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 Fascist. million, matatakot namin yun. Di, bukas patay na kami kung takutin namin Totoo. 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kumbaga, hindi mahirap disiplinahin, Kaya no, ang mga kahit taga Davao pinahihirapan City. kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, Kawatan. kawatan. Sakit nun, Anong gusto nila? dahil, Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. siya kasi ang leader si Bangag. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-isip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Or walang alam, kasi O kita tama. mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon.